Mga kababayan, uunahin natin itong kay Boying Rimulya. Naku po, eto na mga kababayan. Ha? Ito unahin natin, ito kay Boying Rimulya. Patungkol po ito sa 18 na mga Marines na di umano naghahatid ng maleta. Tapos nagulat ako, naghahatid ng maleta ang sabi, pero ngayon daw ay envelope na daw. Ano ba talaga? Kasi eroplanong gamit, di po nakapag-landing sa Malacanang. Ang sabi mga kababayan, ayan, Ma'am Elina, nanay, ano ba to? Di ko alam kung ito ba si Nanay Elina Burns ay iisa ba sa naging na-meet ko sa sa hotel sa May Pasay dati. Ikaw po ba to, Nanay Elina Burns? Nanay Elina Burns, ikaw po ba 'yan? Ayan, yung na-meet ko sa Pasay Hotel dati. Ayan. So, mga kababayan, ito na nga. Paper bag na daw po, hindi na maleta. Pero ang sabi nung nakaraan, mga maleta daw ang hinahatid. Ngayon mga kababayan, ang sabi ngayon ay paper bag na naman daw. Naku po, Diyos mio marimar. So ngayon mga kababayan, ito po ha. Ito na mga kababayan. Ipakinig ko sa inyo kasi syempre, hindi naman po pwedeng kwento-kwento lang tayo. Ayan. Ito, iangat natin. Ito, ayusin natin ha, mga kababayan. Ma'am Delia Santos and kay Chi David, may love shoutout po. So ito po, mga kababayan, like po tayo, share and subscribe. Ito ha, puntahan natin. Mga kababayan, pakinggan ninyo ang reaksyon ni Boying Rimulya. Mga kababayan, nasaan na ba yung sabi ni Boying Rimulya? Ayan, ito ba yon? Affidavit. Affidavit ng mga Marines. Ito ba yon? Ito, pakinggan natin ha. Mga kababayan, may ads lang ha. Noong 2014, nag-start si... Sa ibang balita, walang basihan ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga paratang ng 18 nagpakilalang dating military personnel. Walang basihan. Narinig nyo po ba, mga DDS? Walang basihan. Ala, sa ombudsman sila nag-file. Kasi alam nila mga kababayan, ganito po bigyan ko kayo ng trivia. No? Bakit nga ba sa ombudsman sila nag-file? Kasi po, mga kababayan, para madawit si PBBM. Kasi alam nila kapag sa ombudsman, walang immunity. No? Kapag ka-presidente ka kasi mga kababayan, ganito po yan, kapag presidente ka, may immunity ka kaya hindi ka makasuhan. Pero kapag ka mag-file ka ng kaso sa ombudsman, sa madaling salita, tatablan ka po. So ngayon mga kababayan, kaya po sa ombudsman sila nag-file ng kaso para lahat ng binigkas nila doon tatalab kay PBBM. So ngayon mga kababayan, narinig nyo naman po ang sabi sa balita, walang basihan according kay Boying. Sa ibang balita, walang basihan ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga paratang ng 18 nagpakilalang dating military personnel na naging tauhan ng ni dating Congressman Zaldico. Ang hamon pa niya, tumestigo na lang sila sa Senado. Nakatutok si JP Soriano. Yan. Pakinggan ninyo mga kababayan. Tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na canard o isang malisyoso. Isang malisyoso. Tinawag na canner o isang malisyoso. At walang basihan na paratang ang pahayag ng mga sundalo Canard. nang sumite ng saraysay sa Office of the Ombudsman na nag-aapusang hinatira ng mali-malitang pera mula kay dating Congressman Zaldico ang ilang opisyal ng gobyerno. Sinabi yan ni Remulla sa kanyang programa sa radyo, itinanggiri ng Ombudsman na nakipagpulong siya kasama ang International Criminal Court investigators sa kanyang bahay sa Bel Air, Makati. Hindi raw ito nangyari. Ang gusto ngayon ni Remulla, tumestigo sa Senado ang 18 sundalo. Kasama sa isinumiteng affidavit ang pakikipagtulungan umano ng pamahalaan sa ICC investigators para imbestigahan ang extrajudicial killings noong giyera kontra droga. Itinanggi ng ICC ang paratang na ito. We cooperate with all range of people or institution including of... Ayan na mga kababayan. Nakarating na sa ICC ang sinabi ni Baligod, no? Ni Attorney Baligod na nagpapalit ang mga Marines ng ilang milyon to
$2 million para ibigay sa ICC together with Trillanes. Nako. Alam niyo ba mga kababayan anong sabi ni Senator Antonio Trillanes? Alam mo yan, Attorney Baligod, sabi niya. Alam mo ba na labag sa batas sa article ganito yan? Ito po yun mga kababayan, basahin ko bago natin ipagpatuloy. Ayan nakausap na ni Maris Umali si Mandayi Niang, Mami Mandayi Niang, ang Deputy Prosecutor ICC Office of Prosecutor. Ayan, nakarating na. Yung sinabi. So, naku, patay kayo dito, hahabulin kayo. Hindi nga tumalab yung kwento nyo noon kay Binhor Luy at kay Miriam Santiago sa pagkadawit dun kay tawag dito kay sino ba yung ng pidap queen, si Napoles. Hindi nga tumalab yung kwento ni Baligod kay Miriam Santiago na isinali niya sa listahan noon, nasangkot sa kay Napoles, Nako, ito po mga kababayan. Alam niyo ba yung sabi ni Trillanes? Ito Ito, Libby Baligod. Ayan, post ni Trillanes yan ayan, mga kababayan. Actually, mga kababayan, itong si Baligod, may issue na to kay Miriam Santiago noon na dinawit niya ang pangalan ni Miriam Santiago doon sa issue sa FIDAP. Kay Binhor Luy. So ngayon mga kababayan, ipinapadisbar nga to ni Miriam Santiago Ayan, ito basahin ko muna. Kasi dinawit nila dito na nagbigay daw ang si Saldico ng $2 million sa ICC sa mga investigador, ganyan-ganyan. So ito po, Libby Baligod. Ayan, sabi ni Trillanes, sabi dito, Nax, intindihin mo naman sana ang Article 70 na sinabi mo dahil ang tanong ay kung member state pa rin ba ang Pilipinas sa ICC para magamit mo yan. Pero matanong ko lang, bakit ikaw ang sumagot para sa ICC? Close kayo? Natural, close sila kasi nga si Trillanes ang complainant at paanong hindi sasagot si Trillanes? Dinamit mo yung pangalan. Tanga-tanga lang, di ba? Ang gusto kasi ni Baligod mga kababayan, ang ICC daw ang sumagot. Ito. Sumagot na ang ICC, Attorney Baligod. Sabi naman ni Trillanes, ayan, nag-release sila ng mga pictures ng ICC investigator, pati yung mga testigo nilagay nila sa peligro. Yung buhay ng mga ito. Alam nyo, violation yan sa Article 70 ng Rome Statute. Ayan, or statute. Ayan. So ito, pakinggan nyo mga kababayan, yung sagot. Kasi bakit daw si Trillanes ang sumagot? Sabi ni Libito Baligod na kung saan dapat ang ICC daw ang sumagot. Ito, pakinggan nyo. State actors. But we are very independent. I think that ICC has been provided with the resources necessary for our action and we rely exclusively on those resources. Sa gitna nito, sabi ng Iglesia ni Cristo, patuloy silang naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang anilay malawak na katiwalian. Ngayong lumabas nila ang mga dating sundalo na umaming naghatid ng mga maleta ng pera, bakit tila wala pa umanong malinaw na hakbang para palawakin at tapusin ang investigasyon? Dagdag ng INC, anong ebidensya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mastermind sa katiwalian? Sino ba ang INC para mag-demand ng ganyan? Sabi naman ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, hindi nagbabago ang kanyang posisyon na dapat ebidensya ang maging basihan at maging maingat sa pagtrato sa anumang impormasyong ipinararating sa kanila. Nananatilian niya ang kanyang respeto sa INC at kanilang opinyon. Hindi raw nangangahulugan na ang pagkakaroon ng pagkakaiba sa opinyon ay hindi na pagrespeto. Pero giit ni Lacson, kailangan daw suriin at tiyakin muna ang kredibilidad at kung mapagkakatiwalaan ng source at ang mismong impormasyon. Para sa GMA Integrated News, Diba? Tama naman si Lacson. Kasi bakit? Kung ura-urada kang maniwala sa mga sinasabi ng 18 Marines na yan, sabi nga, 18, 4 naman pala dyan ay hindi miyembro. Diba? So ngayon mga kababayan, ganito lang yan. Paano mapaniwalaan ng Senado at ng Ombudsman yang 18 Marines na yan kung mismo ang mga sinabi ni Attorney Baligod ay iba-iba? Diba? Paano yan ngayon papaniwalaan ng Senado at ng Ombudsman itong 18
or 18 Marines, no? Kung ang mga statement ni Baligod iba-iba sa interview ni Ted Filon, bakit nakasali si De Lima? Si De Lima niya nakakulong at hindi pa siya kongresista niyan kasi kakapanalo pa lang niya. Sabi naman ni Baligod, hindi talaga siya dapat isali doon kasi error yun. Pero sinali ko na lang kasi nga sabi naman nung 18 Marines ay nakita daw nila si De Lima may bit-bit na envelope. May lamang 6 million. So ang tanong ngayon, nakita. Asaan yung proof na nakita nila? Kasi hindi naman po pwede mga kababayan na porkit nakita mo ay okay na yon. Ang kailangan kasi ngayon, CCTV, picture o maskin, mayroong video. Kasi kung ikwento mo lang yan at kung lahat pala ng kwento ay totoo, ako pwede din ako magkwento dito. Alam nyo ba namatay na si Digong? So papaniwalaan ba yon kung ganon? Kasi kwento lang asaan yung pruweba? Paiba-iba kasi mga kababayan yung statement ni Baligod. Di ba? Continue. JP Soriano, nakatutok. Kaya sa totoo lang mga kababayan, yun ang sabi ni Boyeng Rimulya. Di ba? Ito po. Pero mga kababayan, alam nyo sa totoo lang, napansin nyo ba noong si Sara ay pumunta ng anong bansa ba yun na napakadaming bodyguard niya na nakapalibot? Napansin nyo ba yung 18 Marines? May mga kamukha doon sa mga umaaligid kay Sara nung, di ba dumaan si Sara na napakaraming bodyguard na pumunta siya doon sa may event? Sa Qatar ba yun? Saang lugar ba yun? Japan ba yun mga kababayan? Yung naggugutom yung mga kasi walang pangkain. Tapos nag-ambag-ambag pa sila na kung magkano. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, 'yun ang sabi ni Boyeng Rimulya na 'di ba? Yes Ken, pati mga katawan nila parang pare-pareho. Pati nga suot 'Di ba, mga kababayan? Ayun ang sabi ni Boyeng. Sa ibang balita, walang basihan ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga paratang ng 18 nagpakilalang dating military personnel na naging tauhan ng mano ni dating Congressman Zaldico. Ang hamon pa niya, tumestigo na lang sila sa Senado. Nakatutok si JP Soriano. Tinawag ay hindi na pagrespeto, pero giit ni Lacson, kailangan daw suriin at tiyakin muna ang kredibilidad at kung mapagkakatiwalaan ng source at ang mismong impormasyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Diba? Kita nyo mga kababayan? So sa madaling salita, ultimo si Boyeng Rimulya ayaw nga maniwala. Kasi actually mga kababayan, mahaba yung sinabi ni Boyeng Basahin ko lang dito yung sinabi ni Boyeng. Putol kasi dyan sa GMA News. Ito. Mga kababayan, nasaan na ba yun? Ayan. Dito tayo sa Abante. Abante.com.ph. Sa kanilang page. Wait lang mga kababayan. Naglo-loading lang. Sa page. Sa page kasi ng Abante, mga kababayan, ay iba kasi. Iba kasi yung ng Abante news. Ito po basahin ko lang mga kababayan. Ayan. Ombudsman Rimulya ibinasura ang affidavit ng ex-Marines. Maaring ibabasura ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang affidavit ng inihain ng grupo ng mga dating Marines na tinatawag niyang isang canard or malisyosong kwento na umano'y kulang sa kredibilidad. Ayon sa opisyal, hindi sapat ang ebidensya at malinaw na detalye sa dokumento upang magsilbing batayan ng formal na kaso sa kasalukuyan. Binigyang diin ni Rimulya na ang tanggapan ng ombudsman ay nakabatay sa konkretong pruweba at dokumentadong ebidensya. Hindi sa mga pahayag na hindi suportado ng matibay na patunay. Ibig sabihin puro kwento lang, walang proof. Bagamat ibinasura ang affidavit, mananatiling kontrobersyal ang mga aligasyon ng ex-Marines kasama sa kanilang pahayag ang mabibigat na akusasyon laban sa ilang opisyal, kabilang ang di umano'y pag-deliver ng mali-malitang pera sa mga kongresista na sangkot sa flood control scandal, pagpondo sa
ilang taon, pagpondo sa ilang tauhan ng International Criminal Court at kooperasyon sa mga aktibidad ni na Father Flavie Villanueva at dating Senador Antonio Trillanes. Kabilang din sa affidavit ang mga di umano'y nasa likod ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Kita nyo mga kababayan. Mali-mali nga. Kaya kung ganyan, magkukwento tayo, halimbawa, bubuo kami, 18 vloggers, gagawa kami ng kwento. Tapos wala kaming proof kasi kwento lang namin, maniniwala po ba kayo? 18 kaming vloggers. Ngayon lalabas kami, gagawa kami ng issue. Ay, ganito pala si Sara nasa Thailand, nagpapalit ng mukha. Tapos pag tinanong ka, asan yung pruweba mo? Basta yun na yun. Kaya siya nasa Thailand. O ibig sabihin, magpapalit ng mukha. So basihan na ba yun? Porkit nasa Thailand, magpapalit ng mukha. Hindi ba munang magpagawa ng tite instead of poke? Diba? So ganun po yun mga kababayan. Hindi natin pwedeng gawing basihan. Ang kwento lang. Kailangan kasi may proof. Pag sinabi kong, ay si Sara nasa Thailand, magpapalit siya ng mukha. Hindi naman porket sinabing nasa Thailand ay magpapalit ng mukha. Asan yung pruweba na magpapalit ng mukha? Kaya ganun din po sa 18 Marines. Nasaan yung proof na may hinahatid kayo? Biruin ninyo kaliit-liit ng maleta tapos 3 kayong magbubuhat. Sige nga. Kaliit-liit ng maleta mga kababayan. Alam nyo yung maletang pang hand carry lang. Tapos 3 tao pa ang magbubuhat. Ikaliit-liit lang nun. Kung ang laman nun ay puro pera na tag 1,000, edi sana bulky yun. Yung lumulubo yung maleta. Ganun, ibig sabihin, mabigat. Kung tama lang naman ang sizes, imposible bakit 3 tao ang magbubuhat? Ano ba yung laman ng maleta na yun? Bato? 'Di ba? Kagaan-gaan lang naman ng pera. So ngayon mga kababayan, bukod doon, meron pa silang pinalabas ngayon mga kababayan na nandoon daw si Ping Lacson, no? Nagturo doon sa mga nagbubuhat ng maleta papunta doon sa eroplano. May pinakalat sila ngayon mga kababayan na si Ping Lacson daw ay nandoon. Kaya daw ayaw tumbukin ang mastermind kasi nga daw si Ping Lacson nandoon. Ang galing nila gumawa ng mga kababayan. Tapos ang sabi, Rimowa ang maleta. Tapos bakit ang mga maleta doon ay iba-ibang color? Tapos hindi naman Rimowa. At saka baka siguro kaya yung maletang maliit, 3 tao ang nagbuhat kasi baka siguro tag-piso. Kasi kung tag-piso, yun talagang mabigat talaga ang maleta. Kahit nga sabihin natin tag 5 piso na barya. Talagang hindi lang 3 tao magbuhat nun. Hindi lang 3, 4, 5 pa. Biruin mo kung ang maleta hand carry, tapos lagyan mo tag piso or tag 5 piso, halagang 30 million tag 5 piso. Putang ina, di mo mabuhat mag-isa yun. Tapos yung maleta may tag price pa, baka display nga sa SM yun, clean-up lang. Sila lang din naman nagpapaniwala sa mga kwentong barbero nila. Di ba, Ma'am Alex? Kaya, ganun talaga, mga kababayan. Mismong si Boyeng nagsabi, canard. Ibig sabihin, malisyoso, imbento, gawa-gawa, walang pruweba, walang patunay. 'Di ba? Kaya tinawag na canard. So, kitang-kita ha, mga kababayan.